Ilang senador lumabas ng session hall bago ang kontrasona speech ni Senador Alan Peter Cayetano. Nagbigay nga ng kontrasona speech itong si Senador Alan Peter Cayetano, subalit bago pa man umpisahan ng senador ang kanyang speech ay nagsilabasan na ang ilang mga senador mula sa mayorya. Bago nga sinimula ng talumpati ay na-congratulate ni Senador Alan Peter Cayetano itong si Senate President Win Gatchalian sa kanyang opening speech sa pagbubukas nga ng 20th Congress at biniro pa nito si Senador Gatchalian na thank you daw for reminding us to settle down. May we remind you also to settle down since you're still single. At sinagot naman ito ni Senador Gatchalian na mahirap yata yon. Thank you, Mr. Senate President, Majority Leader, dear colleagues. And before we start, may I congratulate also the Senate President for his speech yesterday. Akma talaga sa panahon. Thank you for reminding us to settle down. May we also remind you to settle down since you're still single. Pero mahirap yata yun, Minority Leader. Pinasalamatan naman ni Senador Robin Padilla si Senador Risa Hontiveros bago nga sinimula ng talumpati ni Senador Robin Padilla ay pinasalamatan muna nito si Senador Risa Hontiveros sa kanyang pananatili sa loob ng session hall upang pakinggan ang kontrasona ng minority. Makikita na tanging si Senadora Risa Hontiveros ang miyembro ng majority na naiwan sa loob ng session hall. At biro pa ng ilang netizens, wala pa raw kasi ang sundo ng senadora kaya hindi pa ito makaalis. At ako po ay nagpupugay din sa atin pong kasama sa mayorya kay Senator Risa Hontiveros na nandito po at nakinig sa atin na minorya. Maraming salamat po. Isa pong malaking kaligayahan po sa amin na kayo po ay nandito. Maraming salamat po. Narito po ang ilang bahagi ng kontrasona speech ni Senador Alan Peter Cayetano. Panoorin po natin. May I start by reading a verse from a prophet who is respected by Muslims, Christians, and Jews. Jeremiah said in Jeremiah 29:11, "For I know the plans I have for you, declares the Lord, plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future." God talks about plans. Wala pong sino man sa atin ang magsasabi ng plans o plano na walang vision. Vision is contingent on actions. So siguro po sa privilege ng oposisyon at ng minority na magbigay ng kontrasona, napakalaga po na meron tayong isang bagay na pagkakasunduan bilang mga Pilipino, which is a common vision. But in Jeremiah 29:11, when God says He will give us hope and a future, the plans comes from Him. But if we choose our own plans, or if we choose the plans of the devil, the reverse will happen. We will not have hope, we will not have a future, and instead of prosperity, we will have harm. Many times in the 1980s, I asked my dad about politics, about government, governance. Minsan tinatanong ko, bakit marami kang kaibigan sa oposisyon? Bakit marami kang kaibigan sa media? Bakit ganyan ang debate sa batasan pambansa? Ano ang issue ng Marcoses at ng Aquinos? Not knowing that two of them will be my colleagues today. Not knowing that we will have a President Aquino and President Marcos much later. But there was always a common thread in the answer of my father when I would ask him questions. He would say, para sa inyo to, para sa mga kabataan to, kayo pag-asa, para sa next generation ito. It is in that spirit that when I read the Bible and see the Father's heart,
the relationship of a father and a son should be the relationship of leaders of a country, leaders of a province, leaders of a city, leaders of a barangay with his constituents. So payagan niyo ako, Mr. President, na ipagpatuloy itong conversation na to na tawagin nating kontrasona sa pamamagitan ng pagtatanong ng isang anak sa isang ama at pagsasagot ng isang ama sa kanyang anak. So syempre po ang unang tanong ng bata o ng anak, Tay, Tatay, Dad, ano po ba ang state of the nation? Syempre po, sasagutin natin siya, Anak, ang state of the nation ay isang paglalahad ng estado o kalagayan ng ating bansa. Kamusta ang ating komunidad? Kamusta ang ating gobyerno? Ang ating ekonomiya? Maganda ba takbo ng buhay? Hirap ba ang ating mga kababayan? Tay, bakit po kailangan ng state of the nation? Sagot po ni Tatay, para may starting point tayo na pag-usapan natin nasaan ba tayo ngayon? Saan ba tayo papunta? Paano tayo pupunta doon? Ano ang vision, goals, plans, at mga programa? Ano ang pananalapi na kailangan natin para ma-achieve yung vision na yon na gusto natin puntahan? Kaya kasunod parati ng SONA ang pag-deliver ng Executive Department ng national budget or yung kanilang proposal sa both houses of Congress. Anak, nasa demokrasya tayo. Kaya hindi pwedeng diktahan lang tayo. Kailangan natin ng national discussion. Pag-uusap para magkaisa tungo sa isang vision or pinagkaisahan vision para sa ating bansa at ating kababayan. Watak-watak na nga tayo. Lalo pang nagkakawatak-watak kapag ka may mga suliranin o crisis. Ano kaya ang pwedeng magpakaisa sa atin? Or ano po kaya ang pwedeng magbigkis-bigkis sa atin? Una po, ang pagmamahal sa Diyos. Pangalawa ho, pagmamahal sa isa't isa. Pero ngayon po, pag binabash natin yung isa't isa, nagagamit na rin ng Diyos, nagagamit din yung pagmamahal sa bayan, pagmamahal sa isa. So may I propose that we work together for a common vision. We will disagree how we get there. We will disagree what to prioritize, how much to put where, how much time to spend on each issue. But if we agree on a common vision, then we have something to truly give the next generation. Tay, ano po ba ang vision? Ano po ba ang goals? Ano po ba ang plans? Vision ay siyang nakikita ng isang leader o na isang community. Ito ay isang kaisipan na kung saan niya gustong dalhin ang kanyang pinamumunuan. Kailangan ng pagkakaisa papunta sa isang vision. I'm reminded of the story told by many people, including Dr. Miles Monroe, of the story of Walt Disney. There was this particular ride that was going to be groundbreaking, first of its kind sa Disneyland. He put a bench, he continued to just look at that area, then started drawing, then called his engineers at sinabi niya sa engineers, eto ang gagawin natin bagong ride. Magiging bagong section ito ng Disneyland. He died before it was completed. When it was completed, the MC called the wife and said, before he passed the mic sa asawa, sabi niya, nakakalungkot because hindi makikita ni Mr. Walt Disney yung project niya. So pagkuha po ng mikropono ng asawa, sabi niya sa MC, ikaw ang nagkakamali. Kasi ayan yung upuan, no? Araw-araw nakikita ng asawa ko yung project kasi may vision siya. Tayo, ngayon lang natin nakita yan. So, isn't it time that we provide a better vision, a more comprehensive vision, that we articulate what we really want instead of
political slogans, no? Importante yung political slogans, safe and comfortable life, better Philippines, para sa may hirap. Importante po yung mga yon. Ngunit napaka-importante po na may shared vision tayo. Tayo, ano po naman yung mga plano? Ang plano ang sasagot sa mga tanong na paano natin ma-achieve yung vision? Paano tayo makakapunta sa gusto natin paruunan? Ang plano ay dapat may mga goals. At ang goals ay dapat nababase sa kakayahan at potensyal. Huwag tayo gagawa ng goals na hindi naman kayang i-achieve dahil pambobola lang yon. Pero wag na din nating maliitin ang ating mga sarili. Wag nating sasabihin okay na yung grade na 75 kung kaya natin ng 80. Wag natin sabihin okay na yung 80 kung kaya natin ng 85. Potential is very important. Para malaman natin ang potential, may proseso ng analysis at comparison. Kailangan natin maikumpara sa tamang paraan ang ating bansa na ikumpara sa mga mauunlad na bansa at sa mga bansa na ka-level natin. Tulad ng Singapore, Thailand, Vietnam, Malaysia, at mga bansa na mas maunlad sa ating katulad ng Japan. Of course, ngayon sasabihin natin Korea, but once upon a time, baliktad yung storya. Balikan po natin yan. Tay, magbigay ka naman ng halimbawa. Anak, tignan nyo yung GDP per capita natin in current dollars. Ng 1970, ang Thailand ay 197.1, ang Vietnam dahil gera doon 67, ang Philippines ay 200.9. Ng 1980, ang Thailand ay 708, ang Pilipinas ay 767. Never mind Vietnam, they were still at war, it was 46. 1990, 1,559.1 ang Thailand, 803 na lang ang Pilipinas, dumoble na. Mula sa pantay lang ng 1970, in 20 years, doble na. In the year 2000, tumaas din tayo from 800 to 1,050.8, pero tumaas din ang Thailand ng 2006. 2010, 4,973, tayo 2,162. Hindi ko na isa-isahin yung mga bansa, pero tignan nyo po. Sa ngayon, Thailand, 8,056. Pang 87 sa mundo. Pilipinas, 4,170. Pang 119 sa mundo. Vietnam, 5,066. Pang 101, pang 111 sa bansa. Pero tignan nyo po, 1970, 67, 1980, 46, 1990, 98. Hanggang 1990, $100 lang ang per capita nila. 2,404. 2010, it was 1,600. Pero ngayon po, nasa 5,000 na. Malaysia, 13,000. Singapore, 98,000. South Korea, 36,000. Japan, 35,000. Tay, ano ba ang estado talaga ng ating bansa? What is the state of our nation? Ang estado, anak, ng ating bansa, ang ating bansa ngayon ay dumadaan sa kahirapan. Mahirap, anak, mahirap. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. Mahirap, ngunit may dahan-dahan na pagbabago. Mahirap, ngunit malaki ang potensyal. May mga pagbabago, ngunit puno ng pagsusubok. Puno ng pagsusubok at ng peligro. Hirap ang mga namamasadang tricycle at jeep, mga riders. Hirap sa taas ng presyo ng diesel at kuryente. Hirap ang ating mga magsasaka. Mga anak ng magsasaka, ayaw na po nila maging magsasaka o farmers. Hirap po ang mga estudyante, marami rin pong tumitigil sa pag-aaral. Hirap po ang ating mga OFWs kasi tumaas man ang presyo ng dolyar, labis din tumataas ang presyo ng bilihin at ng kuryente sa ating bansa. Tay, malaki din ba ang potensyal ng ating bansa?
Malaki ba ang potential ng Pilipino at Pilipinas? Nako anak, siguro sa buong mundo baka Pilipinas ang pinakamaganda potential. Bakit po? Mayaman at maganda ang ating bansa. Pag-usapan natin pinakamataas na bundok. Pag-usapan natin ang pinaka-humble na plains. Pag-usapan po natin ang dagat, ang ilog. Pag-usapan natin ang kahit anong mineral, ginto, pilak, nickel. Pag-usapan natin langis, natural oil. Meron po tayo. Pag-usapan naman natin ang Pilipino. Sabi nung iba, natural resources natin ang number one blessing ng Panginoon sa atin. Hindi po. Ang Pilipino ang number one blessing sa Pilipinas. Napaka-adaptable ng Pilipino. Dalin mo sa Middle East, dalin mo sa Ukraine, sa Europe, Southeast Asia, Africa. Tinitingala. Gawin mong nani o yaya, nagiging pangalawang nanay. Gawin mong aid sa dentistry, mas gusto pa siya kaso dun sa kanyang dentist. Yung mga nurse natin, lalong hinahanap kaso sa mga doktor. Yan ay sa Japan man, yan ay sa London or sa Amerika. Napakalaki ng potensyal ng mga Pilipino at napakagaling natin sumunod sa batas. Basta't tayo'y nasa abroad. Tay, ano po yung peligro? Anak, ang number one na tinuturo parati sa amin ay ang edukasyon ay ang great equalizer. Yung aking ang ama ang sabi sa amin, anak, lahat ng iiwan ko sa inyo, pwedeng mawala, pwedeng mawaldas, pwedeng nakawin, pero ang edukasyon na nakamtam mo, walang pwedeng magnakaw sa iyo yan. Pero bakit ko sinasabi may peligro? Unang-una po, yung sa problema ng pagkabansot or yung pong sinasabing stunting. Sinasabi na hanggang 25% or 1/4 po ng Pilipino ay nasa endangered ng stunting. Naging bisita po ng Pilipinas ang Pangulo ng Singapore at naging privilege po ng Taguig na maging bisita dahil may proyekto po sa ospital ang kanilang isang foundation, ang Temasek, at napakaganda ng mga teknolohiya. Pero nagulat po kami sa speech ng Pangulo ng Singapore. Sabi niya, kasi ito'y isang finance person, magaling sa negosyo, magaling sa finance. Sabi niya, sa lahat ng nakita niya sa gobyerno, ang pinakamalaking return sa tao ng isang bansa ay yung first 1,000 days. Yung simula sa mabuntis hanggang 1,000 days nung bata, sapagkat pag siya'y nabansot at apektado ang kanyang mental and physical growth, apektado din po ang kanyang emotional growth, apektado ang kanyang health. So kahit anong scholarship, kahit anong gold card ng PhilHealth na ibigay mo sa bata na nabansot na, ay hindi mo na maibabalik. Hindi mo na, yung stunting ay pwedeng maging irreversible. So yun po ang number one. Kailangan natin pagtulong-tulungan yung peligro sa ating bansa yan. Can you imagine 1 out of 4 Filipinos who could be the best pilot, the best accountant, the best lawyer, who could be someone who discovers the cure for cancer, who could be the next Hollywood star, who could be the next tennis star after Alex, the next Carlos Yulo. Hindi niya makakamtan ang kanyang pangarap at kanyang potensyal. Bakit po? Dahil hindi kaya ng magulang niya, pero ang gobyerno bilang pangalawang magulang ay may ibang priorities. Siguro naman, Mr. President, dear colleagues, we will all agree. Stunting has to be a priority. We keep doing the same thing and expecting different results. Mali po yun. Mga suliranin sa ating education system. I recognize every single person, our Secretary of Education, Secretary Angara,
our colleague Bam Aquino, every single person here, Ate Pia, Tess Daman, Joel Villanueva, lahat po. Siguro, isa-isahin ko lahat ng senador dito. Of course, committee chair din ng Education Committee who did a great job, si Senator Win Gatchalian. Lahat po tayo ay may contribution sa edukasyon. Pero ano sabi ng EDCOM? Yung K-12 na dapat 12 years, 7.5 years lang. So ang sinasabi natin sa buong mundo, K-12 kami. So akala nila 12 years ang education natin. Hindi po, 7.5 lang. So una ang forma, kaso sa substance. Sinasabi ko po to dahil peligro po to. Kahit anong pagbabago ng curriculum, kahit anong dagdag ng mga gadgets, kahit anong modern equipment, kahit anong taas ng sweldo ng ating mga teachers, kung punong-puno ang classroom at half day, at 7.5 years lang sila, para tayong K-8, kulang pa, bitin pa ng 0.5. Total outstanding debt out of now is 12.79 trillion at the end of 2022. The debt increased by 45% to 18.55 trillion as of the end of 2026. Bakit po ito peligro? Yes, numbers lang po yung utang at depende din po ang utang sa ratio niya sa GDP. Pero ang problema po, dahil sunod-sunod ang problema at mga problema, whether it's man-made or outside our control, since the pandemic in 2020 till now, nasa lugar na tayo kung saan hindi tayo basta't makautang. So yung ibang bansa, nung dumating yung Israeli, Iranian, US conflict, nakautang, nakagawa ng mga programa. Tayo, dahil nga sa laki ng utang, yung fiscal space kung pag-usapan, ay problematic na. Hirap din po ang ating mga magsasaka. Kanina lang po, yun po ang pinag-uusapan dito. Senator Pangilinan, Senator Loren, Senator Amy na may puso talaga sa agriculture. Kaya kung sino man ang magsasabi sa atin na okay naman ang takbo ng ating agriculture, let's agree to disagree. Kasi I think in the last 40 years, I'm not blaming only this administration, we haven't figured out how to really modernize, how to bring back the enthusiasm in agriculture, how to make it really a good business that people will go into farming. Actually, maraming mayaman na pumapasok sa farming. Pero yung mahirap na farmers, umaayaw sa farming. So isang problema talaga yung kapital. The share of agriculture, forestry, and fishing sector to the GDP steadily declined to its lowest point of only 7.9% in 2025. Agriculture's share in the total workforce has steadily declined 26.99% in 2016. 8 years lang po. In 2024, it was only 20.61% as the economy shifts towards services and industry. Maganda naman po ang services at saka industry. Pero nakita natin yung problema ng supply chain. Nakita po natin yan nung pandemic. Kailangan ng isang bansa na singyaman natin both sa lupa at sa forest, sa bundok at saka sa